Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a happy Lunes and the last week of February. Grabe, no? Napakabilis talaga ng takbo ng panahon. Siyempre, unti-unti na natin nararamdaman mga kaibigan na kapag tanghali sobrang init po talaga. So ito'y hudyata na papasok na ang summer. Correct. Ang daming nagpaplano talaga. Makikita rin natin sa timeline, nakikita natin sa mga bali-balita, social media, mainstream media na talagang ang mga tao ay nagpe-prepare na for summer. True, laluto lang along eklavu. Saan ang plano mo? Kaya lang takot ka pala sa init eh. Oo, No? Ayun. masyado sa... Hindi, okay naman. Pero, medyo takot ako sa init eh. Nangingilag kapag nakakita ng sikat ng araw. Alam mo na, vampira. Lahi ni Dracula. Lalo na sangre. Nakakalurgay talaga ng bonggel. So, well, whatever it is, whatever your plans are, ngayon darating na summer mga kabisyo, importante issues na safe po kayo. Yes. 'Di ba? Masaya po yung inyong mga kasama, ganyan. Ano yung paborito mong puntahan kapag summer partner? Particular, halimbawa beach, Bora, ganyan. Ayaw mo na sa Boracay. Baka magalit yung mga taga-Boracay. Hindi na maganda pa rin naman Maganda siguro pa rin naman. beachfront partner. Hindi Pero siguro beach, mas lalo mas siguro partner ko magbobora ako. Ibang resort. sa looban. Ibang resort partner. Iba na kasi, Iba talaga. na kasi, masyado kasi talaga siyang commercialized. Oo, naiba na ang Boracay or ngayon. baka naman kasi partner, ang preference na natin bilang sa ganitong age, hindi na tayo ma-party. Kasi Ayaw natin ng extreme, parang, no? best place pa rin talaga siya para pumarty eh. Kasi parang, feeling ko, dati pa naman siya commercialized, na ine-enjoy lang natin siya before, kasi sobra din naman tayong pumarty. Sa bagay, inuman. 3 p.m. pa lang lasing na po kami. Diba? Yung mga ganun. Kaso, hindi na kasi ko ganun. Iba na. Ano diba? ano Gusto ko 11 p.m. kape-kape. Yung mga lugar na matatahimik po, ayaw niya na may, kasi na kumakabog po yung baga Oo. niya. Yung dibdib niya, tsaka yung utak niya parang umaalog no, kapag malakas yung tunog. Kapag masyadong maingay. Tsaka nahilo ko. Hashtag. Ako, I'd like to go back to matanda. Bohol. Ako, Bohol. Oo. Ako, if you'd, no offense meant sa mga, Oo. syempre, sa mga friends natin from Kalibo na sobrang lagi naman tayong in-ere dyan. Maraming salamat po. Pero mas gusto ko yung Bohol. No? Kasi mas tahimik siya. Kasi nga preference yun eh. Oo. Diba? Kung itatanong mo sa akin yung preference, mas gusto ko siya kasi mas tahimik siya. Mas hindi pa siya Matao. commercialized yung beachfront. Hindi Correct. pa masyado talaga. Merong area sa Alona Beach, meron doon. Pero hindi yung buong strip. Tsaka meron ka pa mapipili talaga ng mga resort na talagang untouched. Correct. Ako gusto kong puntahan talaga. Madami ako nakikita ng mga ng mga sa Facebook, yung mga nakalimutan ko tuloy ano ba Yeah. yan. Nakabasa ko lang kagad, sabi ko magandang puntahan to. Pwede mag-usapan magandang lugar. Hindi, anong tawag doon, yung mga island na pag nag-low tide nakikita, tapos pag high tide wala na. Yung mga ganong isla, ang ganda kasi niya. Kasi correct. kahit saang angulo, tsaka talagang picture perfect partner. Painaan lang ng konti pa. Kahit saan ka umanggulo, ang ganda ng view Pag niya. low tide, pag high tide, hindi siya nakikita. Oo. Pag low tide lang. Oo, talagang kailangan umuwi na kaagad kasi lalamunin ka ng dagat kapag inabot ka ng high tide. Saan yan? Di ba, maraming ganon. Maraming ganon. Yan sila nakalimutan ko yung exact term. Medyo untouched yung mga ganon kasi nga nawawala siya at certain parts of the day. Yes. Oo, maganda yun. Anong tawag sa anong term yun? Nakalimutan ko na tuloy. Pero magandang puntahan. Oo, perfect. Talagang pag pumunta ka doon, again, kahit saang anggulo, ang ganda ng view. Ako nga partner, gusto ko talaga ng Siargao. Kaya lang feeling ko talaga, bawal doon yung pusunin. Oo nga. Ay, hindi ka
ba nakapunta doon kasi... Kasi bawal ang pusunin. Tingnan mo lahat ng picture ng Siargao, partner. Ewan ko lang kung di mo... Kasi napanood ko din pati yung pelikulang Siargao. Oo, yun isa talaga, laking maski bagay yung mga nun, no? locals, no? Na-promote siya dahil sa Oo, movie. dahil sa movie. Pero even before that movie, partner, promoted na siya. Hindi siya intentional na parang part of tourism. Talagang pinupuntahan lang talaga siya ng mga celebs. Tapos yung celebs, out of their own volition, sila na lang yung nagpo-post kahit walang magsabi sa kanila mag-post kasi nga napakaganda. Bilang ang mga celebrities nga yung nagpo-post, kita mo, wala talagang puson. Lalo pa nung napanood kong pelikula, part, sabi ko, walang puson. Maski locals, walang puson. Palibasa siguro, partner, kaka-surf. Kailangan ko bumalance dun no? Yung mga locals dun, partner, nakapanty lang, tapos ang sexy. Bawal akay. sabi ko sa asawa ko, sabay kami nanood, bawal tayo. Wala ka ring abs eh. Yun, gusto ko rin marating yung Siargao. Oo, nakita ko rin yung mga pictures. Ang gaganda rin. Ganda. Sana, ganda ng Pilipinas, promise. Sana mapuntahan natin isa-isa ang mabisita natin kung gaano po talaga gaano karaming magagandang beaches dito sa Pilipinas. And sana ma-avail lang talaga ng kung sino man, 'di ba? Sana affordable din. Maging made affordable. Oo, yung affordable naman yung mga yan partner. Pag July, June, July, August. Pwede naman. Pwede yung bisitahin. Kasagsagan ng mga bagyo. Affordable. Walang masyadong tao. Doon sarado rin yung ibang cottage. Sarado din yung mga resto. Kayo lang. Wala masyado kasing tao. Basta, kung ano man po yung plano po ninyo, di isa katuparan na yung plano na yan. Basta ang importante issues, to plan early, to book early, and masaya po yung inyong mga kasama. Yun talaga yun, ha? Dear Nicole and Chris, tambalanisan nyo po ako matagal na pong panahon. Tulungan nyo naman po ako, please, sa aking problema sa buhay. Bakit? Grabe, makapagtanong talaga sa atin ang problema niya sa buhay, no? Matindi ang pinagdadaanan na itong kabisya natin. Anong problema mo? Sabi kasi niya, part ang haba. 30 years old na siya. Married for 4 years. Okay. 10 years na po kami ng asawa ko. 6 years kami nag-live-in at 4 years ng kasal. Yung asawa ko po kasi, certified fuckboy. Okay. Simula pa nung maging kami, alam ko po na babaero siya. Pero tinanggap ko pa rin po dahil akala ko magbabago siya. Hanggang sa hindi ko na po kinaya dahil hindi po nagbago at lalo pang lumala. At nagdesisyon na po ako mapaghiwalay sa kanya ng tuluyan. Ayaw niya naman pong pumayag. At sabi niya po na magbabago na siya at pakakasalan niya daw ako. Ako naman si tanga, naniwala na magbabago na talaga. Pero sa kasamang palad po, 1 taon pa lang kaming nakakasal, may babae na naman po. At ang masakla po dito, ginulo po ng babae ang buhay namin, lalo na po ako. Nako. Mahirap dyan. Paulit-ulit pong nangyari yung mga ganyan hanggat sa meron pong isa na naman pong babae na nagme-message sa akin at nagsisend pa ng mga picture nila sa motel at mga screenshot ng convo nila. Simula pa po 2014, hindi na po ako pinapatahimik ng babae. Gusto niya pong hiwalayan ko ang asawa ko at yun din naman po ang gusto ko na kaso nagmamakaawa ang asawa ko. Ayaw niya po. Pero hanggang mahabang kwento, partner. Hanggang sa nagdesisyon na ako na lumaban at hindi na manahimik pa. Tama! Tama so I was about to say, ang tanga-tanga mo naman, te. Tatlong taong ka na, mag-4 na taong ka nang sinisenda ng mga picture nila na gumagawa ng kababalagan. Okay lang sa'yo. Wala kang ginagawa whatsoever. Oo. Naghihintay ka lang. Siguro mamaya mag-send ulit Oo, siya. tsaka magbabago pa to. Pero 4 na taong ka nang ginaganon. I was about to say, tanga-tanga mo, girl. Pero, ayan, may sabi niya, karugtong. hanggang sa nagdesisyon na po ako na lumaban at hindi na manahimik pa. Pinatanggal ko po sa trabaho yung kabit ng asawa ko. Matindi pala gumante, partner. Ganun. Ang buong akala ko, wala na. Tapos na. Dahil nanahimik na. Akala ko lang po pala. At nahulog na naman ako sa mga kasinungalingan ng asawa ko. Ngayon po, nalaman ko sa kaibigan ng kabit ng asawa ko na hanggang ngayon, tuloy pa rin po sila. At todo deny pa rin ng asawa ko kahit marami po akong ebidensya. Ako po yung pinapalabas niya na may sayad sa ulo at baliw.
Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko, Miss Nicole and Sir Chris. Hirap na po ang kalooban ko. Ilang beses ko na po silang pinatawad pero patuloy pa rin sila na niloloko ako. Bigyan nyo naman po ako ng advice ng matauhan ako. Alam mo, te, ang kailangan sa'yo kumukulong tubig. Ibubuhos mula sa bumbunan hanggang sa dulo ng talampakan, te. Ang hirap oh my niya, God. no? Ano na mahirap, partner? Mahirap kang intindihin, te. Ako, I'd like to agree dun sa asawa mo na may sayad ka. Bakit? Kasi parang okay lang sa'yo. Kasi parang ayos lang. Alam mo, te, may problema kasi sarili mo kung lagi mong iniisip na okay lang nasaktan ka kasi hindi tama yun eh. Hindi na uso yung nagpapakamartir sa panahon ngayon. Lalong-lalo na pagdating sa pag-ibig. Tandaan, puno na po ang EDSA ng mga condo units. Wala nang space para sa sarili mong monumento, girl. Ha? Wala na paglalagyan. Mahal na po ang lote sa Pilipinas. Mahal na. So walang paglalagyan ng monumento mo bilang isang martir sa pag-ibig. Although you are very admirable. Yes. Kahanga-hanga ka kasi napakagaling mo na magpatawad. Hindi lahat ng tao kaya magpatawad. Hindi lahat ng tao kaya magtiis ng 4 na taon na panloloko, 'di ba? Nakakabilib yung ganon. Kasi kung iba-iba lang 'yan, matagal na sila naghiwalay, nag-move on na yan, may bago na yung jowa 3, 'di ba? Pero ikaw hindi. Laging benefit of the doubt. Laging bigyan ng pangalawang pagkakataon. Laging bigyan ng pangatlo. Pang-4 na pagkakataon. Ang galing mo doon sa aspetong yan. Ang bait mo, ang haba ng pasensya mo, ang haba rin ng pagtitimpi mo. Tama yung sinabi mo, partner, kung sa iba-ibang tao yan, baka baliw na sila ngayon. Tama. Diba yung 4 na taon na nagtitiis ka na masama ang loob mo, na araw-araw, gabi-gabi ka nag-iisip kung magbabago ba yung asawa mo, yung umaasa ka na magiging okay din ang lahat. Hindi lahat ng tao kayang gawin yan at saludo kami sa bagay na yan. Kaya lang, again, sinabi mo 4 na taon na. Siguro naman yung 4 na taon na yan, sapat na para makapag-isip-isip ka na dapat mong gawin. Confirm na confirm. Ikaw diba? talaga yung baliw dito. Diba kasi, partner, sa unang beses ako nasendan, kunwari, ng picture sa mot-mot ng asawa ko tsaka babae. Tapos wala kang gagawin? It seals the deal. Tapos na. Kung 4 years na, te, oh my God. Nakakatakot. May mali sorry ha, may mali. So kung tinatatanong mo kami kung anong dapat mong gawin, naming gawin sa'yo, una buhusan ka talaga ng kumukulong, ano pa yung mas matindi? Lahat ng pwedeng pakuluin. Salabat, mainit na tubig, diba? Mantika, lahat ng pwedeng pakuluin. Mula sabaw ng bulalo. Seafood kare-kare. Lahat ng mga galing sa kulo. Lahat ng pwedeng bumubula-bula. Diba? Binagoongan. Ganyan. Diba? Alam mo, ibubuhos namin sa'yo para matuwang ka. Kasi hindi namin alam kung ba't hindi ka natatauhan. Hindi namin alam kung bakit umabot ng 4 years na wala kang ibang kinausap. Like, tinanong mo ba yung magulang mo? Nagtanong ka man lang sa simbahan na merong pare na malapit doon? Nagtanong ka ba, Tama. where are your friends? Diba, kinausap mo rin ba yung asawa mo tungkol dito? Feeling ko kinausap niya yung asawa niya. Kaya lang, yung asawa niya kasi baliw naman to eh. Okay lang sa'yo, 3 taon na nga siya sinesenda ng mga picture namin sa Motmot. Carry lang eh. So, Inisip siguro, ito naman itong asawa ko correct, di ba? Mga ganon. Yun talaga iniisip ng asawa mo. Yun talaga, te. Ang kaya nga tanong ko, nasa ng friends mo, nasa ibang family members, to tell you na enough is enough. Yes, para mabigyan ka ng guidance. Oo. Kasi te, 4 na taon bago mo kami kuninsulta. Ano ba yun? Isipin mo, kabisyo ha, huwag mo nang hintayin pa na ikaw yung madehado. Actually, dehado ka na nga. Ikaw yung lalong madehado. Ibig kong sabihin, wag na nating hintayin pa na dahil nga, syempre, FB ang asawa mo na ikaw yung magkasakit sa bandang huli. Kasi ang dami niyang babaeng kinakasama. Ang dami niyang babaeng sinisiping. Tapos, Posible talaga yun. Ikaw yung mahawa sa sakit. Paano kung yung sakit na yan na incurable? Tapos magtataka ka pa ba't nagkasakit ka? Tanga talaga. Ba't kaya ako nagkasakit? Ba't kaya ako may STD? Ano ba? Malamang kasi. Huwag na nating hintayin na magkaganon. Kung alam mo naman mulat sa pool, yan na yung activities na ginagawa ng asawa mo. Nakakatakot na baka ikaw madamay. Pag kinarma siya, ikaw yung madamay din. Alam mo te, okay bilib talaga ako dun sa eksenang okay lang sa'yo. Tapos, tsaka yung certified FB siya nung bago kayo magkasama, ganyan. Tapos bigyan mo ng chance. Diba? Okay talaga yun eh. Kaya lang, partner sa tingin ko talaga, ate din, enough is enough.
tama na. Correct. Tama na. Kasi deserve mo din naman na mahalin. Kasi Tama. ikaw naman yung tipo ng babae sa tingin ko bongga magmahal eh. So, deserve mo yung lalaki na ibabalik sa'yo yung pagmamahal na yon. Sayang yung love na pwede mong ibigay eh. Kung ang tumatanggap naman nito, isang lalaking, 'di ba, wala din namang kakwenta-kwenta. Ikaw naman sa feeling kasi ng mister mo, ayos lang sa'yo kasi nga tinatanggap mo lang din. Kasi wala kang ginagawa. Wala ka namang ginagawa eh. Diba? May mga taong sadya mapang-abuso sa mundong ito. Isipin niya, tuto naman to. Wala, Tama, diba? hindi, tsaka tingnan mo to. Isipin niya lang normal. Pero kung Oo. tutuusin na nga, abuso na siya. Correct, abuso talaga. Tingnan mo, pinatanggal mo yung kabit ng asawa mo sa trabaho niya, 'di ba? Kung tutuusin, dapat yung kabit magalit na din sa iyo at magalit sa asawa mo kasi natanggal siya sa trabaho. Correct. Napakahalaga po na magkaroon ng karir, 'di ba? Hindi, nagtuloy pa rin sila. Nakakatakot, tapos tatanungin mo kami kung ano po dapat kong gawin. Anong dapat mong gawin? Dapat alam mo yung sagot. Kasi Nakakairita asawa mo ka. yan. Sorry, nabibuisit ako sa katangahan mo. Nabibuisit ako talaga. Natatawa lang kami, pero diba? hindi kami natatawa, natatangahan kami. Okay, natatawa and natatangahan. Dalawa yon. Dalawang natata. Alam mo, meron akong kakilala partner. Ganyan din yung buhay niya dati. Referring to the guy. Sobrang babaero, sobrang may asawa ng tao. Okay. Meron na siyang, ang dami niyang kinakalantari mga babae, mapabata. Okay. Walang pinipili, basta makaramdam siguro ng init init at katawan. ng katawan. May gagawin siya, hindi lang siguro sa kanyang asawa at kung kani-kanino mga babae. And confirmed. Alam namin yung Na meron talaga. Oo, nalaman na, talaga, ginagawa mo yan. Tapos nung nagseryoso na siya sa buhay, sabi niya, talagang, hindi, magtitino na ako sa buhay ko. Tapos nagsabi niya na sa asawa niya na magbabago na ako, promise, hindi na ako titingin sa iba. Okay. Hindi nagtagal, partner. Tapos malaman niya yung organ niya, merong May sakit. Oo, siguro sinyalis yun na kaya sabi niya titigil na ako. Yun pala, nakakaramdam na siya ng... na parang nung sinalag niya, 3 na yung bukol. Na dati 2 lang naging 3. Nung una natawa talaga kami yan kasi Dati 2 lang. Diba? Tapos pagsalat niya 3 na. sabi niya, Meron ng sakit. bakit naging 3 to? So, anong pina-check up niya, medyo malala na. So, nakakatakot. Sabi nga, ang unang sabi namin sa kanya, ano yan, singil sa'yo. Singil sa'yo yan sa lahat ng mga ginagawa mo. Ay. Diba nakakatakot? Kasi ikaw ba naman, so sabi ng tadhana, para itigil mo na yung kalokohan yan at ayaw, hindi mo na lokohin pang asawa mo. Bibigyan kita para tumigil ka na. O ito, gawin kong 3 yan. Diba? Sipin mo, lahat 2 lang. 3 yung mo Diba? dyan. Oh my gosh. Diba lahat talaga may singil, lahat talaga ng ginagawa natin may balik po sa atin. Kaya kung ikaw nanloloko ka ng asawa mo, nang-aabuso ka ng asawa mo, kinakalantari mo ang kung sino-sino, pagdating ng araw, marirealize mo din lahat ng ginawa mo. Tama, isang malaking check ng pink So na be ballpen. careful. Hindi, tsaka ate, babalik ako sa'yo ha. Learn to let go. Isa yun. Yun na talaga yung dapat mong gawin. Learn to let go. 'Di ba? Kung masyado ka nang masasaktan physically, emotionally, spiritually, Yes. i-let go mo na yan. Mentally lalo diba? na. Mentally, tingnan mo, para ka ng baliw o ayos lang sa'yo kahit sinasaktan ka. Correct. Diba? And I think, magiging, masasabi kong matapang ka kung masasabi mo din sa sarili mo na tama na to. Tama na yung pananakit sa akin, hindi na rin tama. Isipin mo, yung araw-araw nagigising ka, ang bigat-bigat ng loob mo, tapos ang dami mong iniisip, yung stress ka. Correct. Baka sa 5 taon na ginaganyan ka ng asawa mo, bumigay ka na. Tama. 'Di ba? Yung atakihin ka na lang sa puso, o kaya bigla ka na lang matumba. Magnaknak yung balat mo, lumabas Diba? na sa balat mo yung stress, lumabas in different forms of illnesses. O ayaw natin na mangyari yun. So enough is enough. Diba? Diba? Sabi nga nila, ang isang tao hindi naman namamatay kapag ka nahulog siya sa tubig o itinulak siya sa tubig. Hindi siya mamamatay. Correct. Mamamatay siya pag nag-stay siya dun sa tubig. Tama. At alam niya sa sarili na hindi siya marunong lumangoy. Tama. Diba? So don't allow yourself to drown, ate. Mali eh. Diba? Girl, tanga-tanga. Masakit na katotohanan. Masakit kung iisipin mo. Pero sana ma-realize mo lang kasi. Kasi hindi ko maintindihan talaga kung saan napunta yung family members mo and your friends. Yes. To even tell you na ang tanga-tanga mo. Pero kung wala nagsabi sa'yo, kami na ulit-ulit.
Diba? Let go. It takes courage, Yes. kabisyo. It takes courage to let go of things that that you are used to. Pero if it hurts you so much, if that person hurts you so much, diba, why stay? Correct ka. Sobrang burden na yung nararanasan mo everyday. Again, talk to your parents, talk to your friends. Marami Tama. silang sasabihin sa'yo tungkol Correct. dito. Isang malaking check ng pink na ballpen. Sa lahat ng mga kabisya natin na nakantabay, maraming salamat po. Again, kayo po ang dahilan kung bakit kami nananatiling number one. Always your number one FM radio station for 15 years. Mga kabisyo, walang hate! Love lang! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yo! Ang programa Always your number one SM radio station.